umaga ay babasahin po natin ang ikalawang kabanata ng Mika. Ang magbabahagi ng salita ay si Pastor HK. Ito po ang libro ng isang propeta na nagngangalang Mika. Maaring may mga pagkakataon na sa ating pagbabasa ng ganitong mga libro kung saan makikita ang maraming kahirapan, pakiramdam natin na wala itong kinalaman sa atin. Ngunit kung ito ay isang istorya o kaya kwento tulad ng nangyari kay Joe na maaaring mas madali para sa atin na unawain ito. Ngunit naniniwala ako na ang salita ng Diyos ay may magandang benepisyo para po sa ating lahat, kung kaya naman ang bawat libro sa Biblia ay naisulat o kaya naitala rito. Tulad ng Mika, mayroon lamang ton iilang mga kabanata, ngunit ang lahat ng ito ay mahalaga. Naniniwala ako na maaring ang mga naisulat ni Micah ay mahalaga, lalo na sa kanyang buhay. Dapat po nating balikan kung paano ang kanilang buhay noon bilang mga propeta at bilang mga Israelita. Kung nababasa po natin ang mga librong ito nang may maraming pahayag mula sa Diyos, ibig sabihin ang banal na espiritu ay kumikilos po sa ating buhay. Natatandaan ko pa nang isinulat ko ang tungkol sa libro ng Jeremiah, para sa akin ay napakahirap na isulat iyon o kaya gawin iyon. Umabot ako ng ilang panahon upang maunawaan ang libro ng mga propetang ito. Ngunit maaaring binabasa po natin ang kawikaan at ang iba pang mga libro sa paraang hindi po madali sa atin na unawain. Ngunit nandoon ang tulong ng Panginoon upang maunawaan natin mga ito. Ngayon ay susubukan nating unawain ang kasaysayan sa panahon ni Mika. Iyon ay naganap halos 3,000 taon na ang nakakalipas. Sa kabanatang ito ay mayroon po itong 3 seksyon. Una ay sa iyong paggising sa umaga, ano ang una mong iniisip? Naniniwala ako na marami po sa atin ang maagang nagigising. Ngunit anong ginagawa po natin sa tuwing tayo ay nagigising? Sa unang parte ng kabanatang ito ay nabanggit na mayroong mga taong ang iniisip ay puro kasamaan kahit na sa kanilang paggising.
Nang ako ay dumadalo sa ilang mga camp, ang una naming gagawin ay ang sipain ang aming mga tawag dito, ang aming kumot. Pagkatapos ay magkakaroon ng meditasyon. Sa verse 1 to 5, Verse 1 to 5, kakilakilabot ang mangyayari sa mga hindi na natutulog dahil sa pagbabalak ng kasamaan at maagang bumabangon upang agad itong isagawa sa sandaling magkaroon ng pagkakataon. Kapag nagustuhan nilang lupa ng may lupa, kinakamkam nila ito, inaapi ang mga tao sa pamagitan ng pandaraya upang maalipin ang pamilya ng mga ito at masamsam ang kanilang mga ari-arian. Para po sa atin, sa ating paggising, ang ating kaisipan ay nais nating pumunta sa pangumagang debosyon. Ngunit para sa ibang tao, ano kaya ang kanilang ginagawa? May mga ibang tao na kailangan po ng alarm clock para magising. Ngunit kung tayo po ay kabilang sa mga taong tunay na nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos, ang atin pong buhay ay paniguradong ibang-iba. Atin pong pinapahalagahan, lalo na ang mga kautusan ng Diyos, na sinabi po doon na hindi dapat tayo nangaapi ng iba o kaya'y nagbabalak ng kasamaan para sa iba. Nabanggit din po sa bahaging ito na may mga taong sakim pagdating sa mga lupa, sa mga ari-arian, at nagiging dahilan upang apihin ng iba, upang makamkam ang lupain o kaya'y ari-arian ng iba. Ayon sa disenyo ng Diyos pagdating sa mga komunidad, nararapat lamang na dapat palayain ang mga alipin, lalo na sa mga taong nahihirapan o kaya may hirap. Kung kaya naman ang mga taong nasa otoridad, maaaring gamitin nila ang kanilang otoridad, ang kanilang kapangyarihan upang kunin ang lupain ng iba. Ngunit matapos ang ilang taon ay kailangan pa rin nila itong ibalik sa mga nangangailangan. Ngunit ito ay para lamang sa mga bansa o kaya sa mga taong iniisip o kaya kinokonsidera ang kautusan ng Diyos. Ngunit mayroon pa ring mga tao na pinipili lamang kung ano ang nais nilang gawin. Pinipili lamang kung alin ang kukonsidera nila pagdating sa pakikipag-ugnayan sa iba. Ibig sabihin,
Kahit pa bilang alipin ay wala dapat silang magiging pangamba dahil maibabalik din naman ito ayon sa kautusan ng Diyos. Ayon sa kautusan ng Diyos, ang lahat ay magkakaroon pa rin ng kalayaan. Ito ang kalooban ng Diyos. Ngunit kung babalikan po natin ang kasaysayan ng Israel, ay hindi po ito naganap dahil sa kasakiman ng iba. Kung kaya naman maging si Mika ay tinutulungan tayo na pag-isipang mabuti kung ano ba ang una nating iniisip sa tuwing tayo ay bumabangon. Maring iniisip po natin na sa ating pagkising ay dapat nating isipin kung paano tayo higit na magkakaroon ng mas maraming pera, ganitong mga kaisipan. Aking masasabi na lahat tayo ay may kanya-kanyang uri ng kasakiman. Na sa tuwing nakakakita po tayo ng iba na nakukuha ang mga espesipikong mga bagay, tayo man din ay naiinggit at nagkakaroon ng kasakiman sa atin at namumuo ang hindi kasiyahan. At ito nga po ang problema ng Timog na Kaharian noong araw. Para sa kaharian ng Israel ay naipasa ang maraming mga kamalian. Ang pag-aakala nila ay napakalakas nila. Kung kaya naman lumala ng lumalala ang kasakiman sa kahariang iyon. Marami sa kanila ang bumabangon at nagigising lamang para mag-isip ng kasamaan. May ilan akong mga kakilala na pag-aakala nila ay ginigising sila ng Diyos tuwing umaga, ngunit wala naman silang natatanggap na salita o kaya'y pahayag mula sa Diyos. Pagkatapos sila ay magtatampo sa Diyos. Ngunit maaaring balang araw ay matatanggap din po natin ang mga pahayag mula sa Diyos. Maaring tayo man din ay maaga din po tayong nagigising, ngunit pag-aakala natin ay makakatanggap tayo ng pahayag mula sa Diyos, ngunit ang lumalabas lamang sa atin ay puro pagrereklamo, puro kalungkutan, o kaya ay puro bighati. Ngunit maaari din na dinadala po tayo ng Diyos sa ganitong kondisyon upang higit po natin siyang makilala at higit po nating makita ang kanyang kahalagahan sa ating buhay. Sa mga pagkakataon na tayo po ay nagigising ng maaga, pagkatapos ay napapaalalahanan po tayo sa mga bagay na hindi maganda, naway piliin po nating manalangin. At tulungan din sa panalangin ang mga taong nahihirapan.
ipanalangin maging ang mga taong katulad natin na nagigising ng maaga o kaya bigla na lamang nagigising. Ngunit para sa mga taong halos hindi na makatulog o kaya'y maagang nagigising dahil sa pagbabalak ng kasamaan, ang sinasabi ng Diyos ay, sinasabi niya sa verse 3, napaparusahan ko ang sambayang iyon at walang sino mang makakatakas, hindi na muling mamataas pagkaraan ng araw ng kapahamakan. Kung ang mga masasamang tao ay may kanya-kanyang mga plano, maging ang Diyos ay mayroong plano para sa kanila. Ibig sabihin ay hindi rin nila matatakasan ang kaparusahan ng Diyos. Huwag po nating isipin na dahil lamang maaga tayong magising ay ligtas na po tayo sa kanumang uri ng kapahamakan, ngunit iyon ay depende lamang sa mga uri ng bagay din na atin pong iniisip. Kung lagi po tayong lasing pagdating sa atin pong buhay, mas madali din po tayong mahulog sa kasalanan. May mga pagkakataon din na pinangungunahan natin ang ating buhay sa paraang puro lamang katamaran. Kung kaya naman isang bagay na dapat nating ginagawa muna sa ating paggising ay ang magpasalamat sa Diyos. Hindi po tayo ang Diyos. Kaya may mga pagkakataon na hindi rin natin basta-bastang plano ang atin pong sariling mga buhay. Kung tutuusin ay dapat na sundin na lamang po natin kung ano man ang ipinaplano ng Diyos. Dahil kahit ano pa mang pagpaplano natin sa buhay, tanging kalooban pa rin ng Diyos ang mapapangyari. Ang atin pong buhay ay pinagkaloob ng Diyos. Ang atin pong buhay ay likha ng Diyos. Kaya marapat lamang na sa ating pagkising, ang una nating ginagawa ay ang ipagkaloob sa Diyos ang ating buhay. Tulad ng araw, maaaring may araw bawat araw, ngunit iba ang itsura nito sa bawat araw. Ito'y nagpapaalala lamang sa atin na marami pong mga bagay na maaaring mangyari sa ating buhay. Kung kaya naman dapat po tayong magpasalamat sa Diyos, pagkatapos sa ipagkaloob sa Kanya ang bawat araw, isuko sa Kanya ang bawat araw. Huwag lamang po nating sundin kung ano man ang nais natin o kaya nais nating gawin. Dapat po tayo lagi po tayong nasa kalooban ng Diyos. Sa verse 4, sa araw na iyon ay kukutyain kayo ng inyong mga kaaway sa pamamagitan ng pag-awit tungkol sa inyong kasawian.
mga bagay na mangyayari po sa ating buhay, may mga pagkakataon ay nakadepende din po sa ating pagdedesisyon. Maaring dumating sa buhay natin na pag-aakala natin ay nasa atin na ang lahat, ngunit maaari din itong mawala dahil hindi po natin hawak ang ating sariling buhay. Ngayon muli, aking tatanungin sa ating paggising sa umaga, ano ang una nating gagawin? Aking sinasabi kanina na dapat po nating pasalamatan ang Diyos sa ating bawat paggising. Sa ating paggising at ipagkaloob sa Diyos, isuko sa Diyos ang lahat. Sunod sa verse 6 hanggang 11, ang katanungan ay sino po ang ating susundin o kaya'y pakikinggan sa tuwing sa bawat nating buhay. Sino ang ating pinapakinggan, ano ang ating pinapakinggan upang malaman ang ating kalooban? May mga taong mas nakikinig sa feng shui, sa mga tarot, sa mga manghuhula. At sa bahaging ito ng Mika ay nabanggit ang mga di tunay na propeta. Sa bahaging ito ay may mga tao na ang nais lamang ay mapakinggan kung ano ang kaaya-aya, kung ano ang biyaya ng Diyos at ayaw makinig ng pagtuturo, ayaw makinig ng pagtatama. Ngunit kung tutusin ang mga ganitong pag-iisip ay sinasabi lamang ng mga di tunay na propeta. Sa panahon po natin ay may ganito din po tayong mga pakiramdam na ayaw nating pakinggan ang mga pagtuturo, ang mga pagtatama. Isang araw ay nagtungo ako sa isang pagpupulong. Pagkatapos ay mayroong nanalangin sa akin na ako ay mapagpapala, ngunit maaaring para sa taong ito ay hindi tunay. At kapag hindi nangyari ay malulungkot tayo. Naway sa pagtanggap natin ng mga propesiya, wag po natin iyong tanggapin bilang panghuhula ng ating kalooban, panghuhula ng ating kapalaran. Na mangyari mang hindi maganap, ang mga propesiyang iyon ay magagalit tayo o kaya malulungkot. Dahil kung tutusin, plano pa rin ng Diyos ang siyang mapapangyari sa ating buhay.
Sa ating pakikinig sa mga propesiya, sa mga propeta, isang bagay na dapat pa rin nating pahalagahan ay ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Dapat po nating patuloy na pakinggan ang salita ng Diyos upang hindi lamang po natin ginagawa kung ano man ang nais natin. Ang nais ng Diyos ay ang mangusap sa atin. Ikaw, ako at ang bawat isa po sa atin ay makakatanggap ng pagpapala mula sa Diyos dahil tayo ay kanyang mga anak. Tayo ay hindi niya mga alipin o kaya ay mga alila. Kaya wag po nating isipin na para bang ang pagsunod sa Diyos ay para lamang makatanggap po tayo ng biyaya. Na para bang ito ay pakikipagpalitan lamang ng benepisyo sa Diyos. Hindi po ganoon ang dapat nakugnayan na mayroon tayo sa Diyos. Hindi rin po iyon ang intensyon ng Diyos kung bakit niya tayo nais na sumunod sa kanyang mga salita. Dapat po nating maunawaan na tayo ay kanyang mga minamahal na anak. At marapat lamang na tumugon tayo sa kanyang pag-ibig. Bilang anak ng Diyos, ay gagawin po natin ang kanyang kalooban dahil mahal natin siya at alam natin na iyon ang magpapasaya sa kanya. Sa bahaging ito ng Mika ay may mga taong ginawa lamang ang kanilang nais nang walang pagkokonsidera sa tunay na kalooban ng Diyos. Huwag po nating isipin na tayo ay marami pang panahon para gawin lamang kung ano ang nais natin. Dapat ay gamitin natin ang ating panahon na gawin kung ano man ang kalooban ng Diyos.
Sa bahaging ito ng Mika ay nabanggit ang mga uri ng propeta na na nagsasabi na lamang ng mga bagay na nais na pakinggan ng mga tao dahil yun lamang ang nais nilang pakinggan. Sabi sa verse 11, ang gusto nilang propeta ay iyong nagpapahayag ng kasinungalingan at pandaraya at nagsasabing sasagana kayo sa alak. Ngunit kung tutusin, ito ay tila pangungutya dahil ang mga tao noon ay ayaw makinig sa mga tunay na propeta. Sunod ay sa verse 12 hanggang 13. Dahil sa mga kasakiman ng tao, dahil sa kayabangan ng tao ay marami ang mga nabihag. Naging miserable ang kanilang mga buhay. Kaya naman ang katanungan dito ay mayroon bang daan palabas sa mga problemang ito? Ayon sa salita ng Diyos, oo, mayroong daan palabas sa bawat bawat mababang punto ng atin pong buhay. Katulad ng mga tupa, sinasabi ng Diyos na kanyang tutulungan ang lahat upang makaligtas at magbigay daan. Dahil siya ang ating waymaker. Ang Diyos ang siyang gagawa ng daan para po sa atin. Kaya hindi po dapat tayo sumuko. Huwag po tayong sumuko dahil lamang sa mga kabiguan na atin pong natanggap sa buhay. Dapat po nating hayaang ang Diyos na siyang manguna po sa atin dahil paniguradong mayroong pag-asa sa bawat punto ng ating buhay. Huwag po nating susukuan ang ating pong mga sarili. Maaring sa atin pong mga buhay ay mayroon pong iba't ibang uri ng kasakiman, kung kaya naman lalo po tayong nahirapan. Ako man din ay mas pinapakinggan ko kung ano man ang nais ko lamang pakinggan at hindi na nagbibigay atensyon sa kung ano man ang nais sabihin ng iba. Ngunit naway tulungan tayo ng Diyos na maging matalino sa kung ano man ang dapat nating pakinggan. Panginoon, naway tulungan mo ang bawat isa sa amin na sa bawat araw, sa bawat pagkakataon na amin pong sinisiyasat ang iyong mga salita, naway matanggap po namin ang tunay mong tinig.
Panginoon, paalalahanan mo ako bawat araw na ikaw nga ang aking Diyos. Sa bawat aming pagkising, tulungan mo kami o Diyos na maalala na mayroon ka bilang aming Diyos. Panginoon, tulungan mo ako na laging maalala ang iyong pag-ibig. Elohim Shaddai Jireh Adonai will manifest himself. Yahweh Rapha Elohim Shaddai Jireh Adonai will manifest himself. Elohim Shaddai Jireh Adonai will manifest himself. Awaken supernatural faith.
Panginoon, Ikaw ang hari ng mga hari, ang Diyos ng mga Diyos. Panginoon, naway maghari ka sa amin pong mga buhay. Alam mo, O Diyos, kung ano man ang nasa aming mga kaisipan. Alam mo, O Diyos, ang amin pong mga pinagdadaanan. Ngunit sa pagkakataong ito, Panginoon, naway ipakita mo, O Diyos, ang iyong pag-ibig para sa amin. Panginoon, baguhin mo kami. Panginoon, ayaw namin na malulong sa aming sariling mga kagustuhan, sa aming mga paghihirap. Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo. Mga kapatid, sa atin pong paggising, ano po ang ating unang iniisip? Tayo po ba ay labis na napupuno ng ating sariling pagnanais, mga pagnanasa, o kaya ay nag-iisip ng kasamaan? O tayo po ba ay nagigising sa bawat umaga sa ating po bang paggising, pinipili po ba nating manalangin sa Diyos? Maaari po tayo magharap ng kapareha at tayo ay kanyang tayo po ay magpasalamat sa Diyos sa kanyang kabutihan sa ating buhay.
Panginoon, ang nais namin ay mag-focus sa iyo. Maraming salamat, O Diyos, sa isang napakagandang araw. Kami nagpapasalamat sa iyo, sa iyong kabutihan. Maraming salamat sa iyong banal na spirito na siyang tumutulong sa amin. Panginoon, handa kami na sumunod sa iyo. Handa kami na lumakad kasama mo. Panginoon, ayaw naming umasa lamang sa aming sariling kagustuhan. Ang nais namin, O Diyos, ay ang sumunod lamang sa iyo. Makasunod sa iyong kalooban. Panginoon, maraming salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo. Sa atin pong buhay, maaaring may iba't iba po tayong mga opinyon, iba't ibang mga kaisipan. Ngunit sino ang nais po nating pakinggan? Sa tuwing tayo pa ay umaharap ng mga paghihirap sa atin pong mga buhay, sino ang nais nating pakinggan? Maaari po natin siya sa atin ang atin pong mga buhay. Sa aking pananalangin, ako ay nakatanggap mula sa Diyos na ang iba po sa atin dito. Sa tuwing tayo ay naharap sa mga problema, sa mga paghihirap, sa mababang punto ng atin pong mga buhay, ang una po nating ginagawa o kaya iniisip ay ang paraan ng mundo. Lagi tayong naghahanap ng mga solusyon, naghahanap ng iba't ibang mga investment, para yumaman, para magkaroon ng mas maraming pera. O kaya ay gumagawa ng paraan kung paano higit na makapag-ipon ng pera. Maaring ang iba din po sa atin ay mayroong problema sa kanilang buhay mag-asawa. At sa tuwing ito ay nangyayari sa inyong puso, sa iyong puso ay mas napupuno ka ng pagrereklamo, napupuno ka ng kalungkutan at ng mga pagrereklamo tungkol sa iyong asawa. Nakikita ko rin na sa atin pong paglilingkod sa simbahan, kung tayo ay malungkot, sasabihin mo sa iyong sarili na ang simbahan, ang Diyos ay
hindi ka binibigyan ng atensyon o kaya ay ng sapat na tulong. Pagkatapos ikaw ay mapupuno ng kalungkutan. Sa kabila ng napakaraming mga desisyon na maaari mong gawin, ay mas napupuno ka ng pagrereklamo. Kung tutuusin ang ating pong Panginoon, tulungan mo kami na marinig ang tinig mo bilang aming pastol. Madalas, O Diyos, ay mas napupuno kami ng mga tinig na nagmumula sa mundo. Kung kaya naman ako ay laging nakakulong o kaya na sa loob ng patibong na ito ng kalungkutan at kapighatian. Panginoon, tulungan mo ko na malampasan ito. Panginoon, pakalinisan mo ko upang hindi ko lamang marinig o kaya hindi lamang ako nakatuon sa mga bagay na ito. Ayaw ko na, O Diyos, na manatili sa tipatibong na ito. Panginoon, tulungan mo ako. Lalo na, Panginoon, sa mga pagkakataon na kami ay nasa ganito mga punto ng aming buhay, mas pinipili namin gawin ng mga makamundong bagay, ang manginom, ang magnigarilyo, ang mag-isip ng mga malaswang bagay. Panginoon, ayaw na po namin ang ganitong mga paraan. Ang nais namin, O Diyos, ay ang mapuno ng iyong espiritu, mapuno ng iyong salita, mapuno ng iyong kabutihan, mapuno ng iyong kabanalan. Panginoon, patawarin mo ko, patawarin mo ang aming mga buhay. Totoo, O Diyos, na matigas ang aming mga ulo, ang aming mga tenga ay sarado. Nilalabanan namin ang iyong mga salita, kami ay kaawa-awa, pinapakinggan lamang namin ang mga bagay na nais namin pakinggan, ngunit pagdating sa mga pagtuturo, pagdating sa mga pagpapaalala, pagdating sa iyong mga salita, ay tinatakpan po namin ang aming mga tainga. Ayaw naming makinig. Kaya naman, Panginoon, patawarin mo kami. Tanggalin mo, O Diyos, ang katagasan ng aming ulo. Tulungan mo kami, O Diyos. Tulungan mo kami, O Diyos, upang kami ay makapakinig sa iyong mga salita. Panginoon, tulungan mo kami para sa bawat araw. Panginoon, ikaw ay kailangan namin.
Panginoon, pakalinisan mo ang aming mga puso, ang aming mga espiritu. Panginoon, muli kami ay nagpapasalamat sa iyo. Salamat o Diyos sa iyong pangunguna sa aming puso. Panginoon, maraming salamat dahil muli kami ay makakapakinig sa iyo. Tayo po ay manalangin, Panginoong Diyos, Diyos amang nasa langit. Maraming salamat o Diyos sa napakagandang umaga. Ako ay nasa iyong templo na nakikinig sa iyong mga salita, nakikinig sa iyong tinig. Diyos amang nasa langit, ngayong araw, ako ay handa na piliing makinig sa iyo. Panginoon, tulungan mo ko na sa tuwing umaga, bawat umaga ay pangungunahan mo ang aking puso. Pangungunahan mo maging ang aking tainga upang madinig ang tinig ng aking pastol, na madinig ang iyong mga salita. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, aking pinoproklama. Ano bang mga boses, mga tinig na aking nadinig noon, lalo na mga kasinungalingan mula sa kaaway, ay akin pong hindi tatanggapin. Lahat ng mga bagay na mula sa kaaway ay akin pong tatanggihan. Bagkus ay pipiliin kong sumunod lamang sa iyo. Dahil ikaw ang Diyos na siyang gumagawa ng daan para sa akin. Panginoon, maraming salamat. Pinupuri kita at pinapasalamatan. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Sa pagkakataong ito ay nais kong siyasatin po natin ang ating mga puso. Ngayon ay atin pong patawarin ang mga tao na sa tingin natin ay nagkasala sa ating buhay at naging dahilan ng ating kahirapan. Ang
Panginoong Yesus ay narito upang isalba po tayo, tanggapin tayo. Ngayon, atin pong ilagay ang ating kamay sa ating puso at tayo po ay manalangin. Panginoong Yesus, maraming salamat sa umagang ito. Ikaw ay puno ng habag at biyaya ng kabutihan. Ang iyong habag at biyaya ay para sa mga taong handang humingi ng tawad. Panginoon, kami ay nananalangin ngayon sa mga tao, mga katulad namin, O Diyos, na nakapagdulot ng kasamaan sa iba o kaya nakatanggap ng hindi makatarungang gawain mula sa iba. Tulungan mo kami, O Diyos, na makapagpatawad at magpatawad. Alam namin, O Diyos, na mayroong kalayaan. Mayroong kalayaan para sa amin. Mayroong kalayaan dahil sa banal mong dugo, O Diyos, na siyang nagpapalaya sa amin. Panginoon, maraming salamat. Alam namin, O Diyos, na kami na ay malaya mula sa bawat kawalan ng katarungan. Panginoon, maraming salamat. Atin pong ideklara na hindi na tayo ang biktima. Ako ay nagtagumpay na dahil sa Panginoong Yesus. Amen. Come and fill me once again. Coming with your oil and your wine. Do I hunger for your entrance? Tayo po ay tumanggap mula ng pagpapala mula sa Diyos. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, aking pinagpapala ang bawat narito, ang bawat isang nakikinig, kahit para sa mga nakikinig online. Bawat umaga, sa ating pong pagkising sa umaga, ano po ang ating isipin? Ay hindi na po ang kasakiman, hindi na po ang kasamaan, hindi na po ang paggawa ng masamang bagay para sa iba. Imbes ay pipiliin po nating isipin ang ating Panginoon. Ang una nating gagawin ay ang magpasalamat sa Diyos. Ang pasalamatan siya sa bawat araw ng ating pong buhay. Na kahit pa sa mga pagkakataon na pakiramdam natin
ay ginigising po tayo ng Diyos o kaya ng mga sitwasyon sa ating paligid, gamitin po natin iyon bilang pagtugon sa Kanya ng may pasasalamat. Naway ipakita ng Diyos ang Kanyang kalooban para sa atin. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, aking pinagpapalang bawat isa po sa atin. Sa tuwing tayo ay nakakaharap ng mga problema, hindi po natin unang pakikinggan ang ating mga sarili o kaya ang sarili nating mga sariling pag-ibig, sariling kagustuhan. Bagkus ay pipiliin natin na makinig sa Diyos. Naway magkaroon po tayo ng higit na pagnanais para sa salita ng Diyos. Maging gutom tayo lagi sa salita ng Diyos. Tayo ay minamahal ng Diyos. Naway mabuhay po tayo sa Kanyang kalooban. Matanggap natin ang ating mana mula sa Diyos. Bawat araw ay mapuno po tayo ng banal na espiritu at ng salita ng Panginoon. Naway pangunahan ng Diyos ang bawat isa po sa atin. Kahit na nasa anumang punto man po tayo ng ating mga buhay, tayo ay handa na ituon ang ating focus sa Diyos at pipiliin nating hindi sumuko. Pipiliin pa rin po natin na sumunod sa Diyos. Kahit ano pa mang mga ipinangako ng Diyos, ay sasampalatayanan po natin ito. Naway pagpalain ng Diyos ang bawat isa po sa atin. Naway magkaroon po tayo ng magandang araw at tayo ay patuloy na makasunod sa Kanyang kalooban sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pang-umagang debosyon. Magandang umaga.